We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Dating Senador Leila de Lima at iba pa pinayagang makapagpiyansa sa huling kinakaharap na kaso. Narito ang report. Napaiyak at napataas ang kamay ni dating Senadora Leila de Lima nang payagan na ring makapagpiyansa sa ikatlo at huling kaso kaugnay sa umano'y pakikipagsabuatan para magkabintahan ng droga sa bilibid noong Justice Secretary pa siya. Ayon sa desisyon ni Muntinlupo RTC Judge Henergito, ang sabuatan ay higit pa sa companionship o pagiging magkasama lang at hindi porke nasa scene of the crime ay may sabuatan na. Dapat daw payagang magpiyansa sina de Lima at iba pang akusado dahil bigo ang prosekusyon na mapatatag ang sinasabi nitong pagiging guilty ng mga akusado. Pinayagan silang makapagpiyansa sa halagang 300,000 pesos. Sa wakas, makakalaya na po ako. For years, my whole being has been crying out for justice and freedom. Dalawang RTC judge muna ang humawak sa kaso bago napunta kay Gito. Si Judge Romeo Buenaventura pinag-inhibit ng kampo ni de Lima matapos malamang tumulong ang kapatid nito sa dating driver na nagsangkot kay de Lima sa kaso. Si Judge Abraham Alcantara naman nag-inhibit para di na pagdudahan ang magiging desisyon dahil hinawakan niyang isang dating kaso ni de Lima. Pinapasalamatan ko rin po si Honorable Judge Henergito sa kanyang katapatan sa batas at sa hustisya. Pinasalamatan din ni de Lima ang Marcos administration dahil sa paggalang sa judicial independence. Kasama sa pinayagang magpiyansa ang mga kapwa-akusado ni de Lima, ang kanyang dating driver na si Ronnie Dayan, Jonel Sanchez, Jose Adrian Dera at dating Bucor Chief Franklin Bukayo. Sir, granted kayo ng bail. Sir Ronnie, ano masasabi nyo? Sir, ano masasabi nyo? Ha? Kaya na kayo? Jeric Pasiliao para sa Mornings with GMA Regional TV. Schedule ng pagtitinda sa gabi sa Dagupan City mas pinaaga ngayong Burr months. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Mas pinaagang schedule ng pagtitinda sa gabi ngayong holiday season sa Dagupan City. Mula sa dating alas 11 ng gabi, ginawa itong alas 9 ng gabi. Layo ng Anti-Littering Task Force na mabigyan ng pagkakataong kumita ng mas malaki ang mga negosyante. Dumarating po ang mga yan around 9 to 10 p.m. po at inaayos din po kasi nila yung kanilang mga paninda. And dyan na rin po kasi sila natutulog, ma'am, kaya nandun yung pangunawa namin at pag-iintindi sa kanila. Malaking bagay ito para sa mga tinderang gaya ni Aling Joan. Malaking bagay, ma'am, makapagkukuha ng pambiling bigas, ulam sa kabaon ng bata. Pinayagan na rin ang mga negosyante mula sa ibang bayan na magtinda sa gabi sa lungsod. Sa record ng Anti-Littering Task Force, mahigit 200 negosyante o katumbas ng 25% ng mga nagtitinda sa gabi ay mula sa karatig bayan. Kinokontrol pa rin namin, ma'am, kasi inilalagay namin sila sa gutter area na hindi sila makasagabal sa daan. Pagpatak ng alas 5 ng madaling araw, sinisimulan na rin ang pagliligpit ng mga tindera para may madaanan ng mga sasakyan. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Kakaunti ang supply ng isda na ibinibenta sa Magsaysay Fish Market na kilalang bagsakan market sa Dagupan City. Halos isang linggo na rin daw na nararanasan ang epekto ng alaal o nip tide. Kaya sa Dagupan City nakabantay ang mga bangus grower sa kanilang mga palaisdaan. Kapag may nip tide kasi, mababa ang antas ng tubig sa mga palaisdaan kaya apektado ang paghinga at paglaki ng mga alagang bangus.
at may tsansa ng gataw at fish kill kung hindi mamonitor ng maigi. Tumaas ng 20 pesos ang kada kilo ng bangus na nasa 150 to 170 pesos per kilo, depende sa laki. Habang limitado rin ang isdang dagat na tumaas ng 10 to 15 pesos ang bentahan. Samantala, bagamat red tide free ang Pangasinan at mga baybayin sa Luzon, nakabantay pa rin ang otoridad sa mga pamilihan matapos maglabas ng red tide toxins advisory ang BFAR sa 10 lugar sa bansa. Humina bilang LPA ang binabantayan nating bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ng pag-asa ang nasabing LPA, 1,620 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sa kabila niyan, patuloy na imomonitor ng ahensya kung magiging bagyo ulit ito. Sa ngayon, hanging amihan ang nakaapekto sa northern at central Luzon, habang shear line ang umiiral sa southern Luzon. Dahil sa amihan, magiging maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sakop ng Ilocos Provinces, La Union, Batanes, Cagayan, kasamang Babuyan Islands at Isabela. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ngayong umaga ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Central Luzon. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilang panig ng Ilocos Region. Posibleng heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Lumang bus na sumasalamin sa kasaysayan ng bansa, agaw pansin sa Dagupan City. Naritong reports. Agaw pansin ang lumang bus na ito na nag-iikot sa mga pangunahing kalsada sa Dagupan City. Sumasalamin sa kasaysayan ng bansa ang 1945 model bus na naging bahagi ng buhay ng ating mga ninuno na kabilang sa baby boomers o mga ipinanganak mula 1946 hanggang 1964. Kabilang sa mga dating sumasakay sa ganitong uri ng bus, si Nanay Delia de Villa. Ibinahagi pa niya ang kanyang nakatutuwang karanasan. Binigyan kami ng manok. Ngayon yung manok nasa bayong lumipad. Kaya tawanan kami, takbo doon, takbo ang mga tao. Mabuti hindi lumabas. Sa ganitong bus din sumakay noon si Aling Aida papunta sa Western Pangasinan. Tuwang-tuwa ako nung nakita ko ito kasi talagang ito ang sasakyan noon. Hindi pa uso ang aircon. Bagamat hindi na naabutan ni Jerome ang ganitong uri ng bus, tila ramdam na rin daw niya ang kakaibang feeling sa pagsakay sa vintage bus. Ngayong siyang nagmamaneho with matching old uniform. So para na rin akong nag-drive nung panahon ng 1945. Ang mga lumang bus, hindi lang daw sumasalamin sa sinaunang transportasyon. Bagkus, simula raw ito ng unti-unting pag-usbong ng ekonomiya, komersyo at maging ang mas mataas na antas ng edukasyon. Ito yung nagbukas ng the avenue progress for the city. Bukod sa Dagupan City, dadayo rin ng vintage bus sa Alaminos City, Lingayen at Binalonan sa Pangasinan at maging sa City of Pines. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Umano'y lantarang pamamasada ng mga kolorum na tricycle driver sa Calasiao, Pangasinan, pahirap daw sa mga lehitimong tsuper. May ulat si Russell Simorio. Kumikita ng 300 piso sa maghapong pamamasada ng tricycle si Tomas sa Calasiao, Pangasinan. Mas malaki sana ang kanilang kita kung wala silang kaagaw na mga kolorum na lantarang namamasada sa bayan. Hindi nga maayos-ayos kaming nagre-renew, agrabyado kami. Dapat sana sila mag-ayos dyan. Kasi hindi naman kami pwedeng kami mag-aaway-aaway na tricycle driver. Ang mga lehitimong tricycle may sticker at may nakasabit na mayor's permit, kaya madaling matukoy ang mga kolorum. Ayon sa Public Order and Safety Office, bukod sa counterflow at illegal parking, kabilang sa mga pinakatinututukan nila ang problema sa kolorum. Pero aminado ang tanggapan na nahihirapan silang resolbahin ang problema sa dami ng alibay ng mga nahuhuli. Hindi namin alam kung namamasada sila o hindi. May alibay po sila. Service nila, tatanungin namin yung service nila kung totoo nga. Sabi nga nila, kamag-anak nila. Pinag-aaralan na rin ng POSO ang pagde-deploy ng mga traffic enforcers sa gabi para higpitan ang operasyon kontra kolorum. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Patay ang 30 anyos na rider na si Reggie Pascua matapos masalpok ng pampasaherong bus
sa National Highway ng Barangay Matikmatik, Santa Barbara, Pangasinan. Labis ang paghihinagpis ng pamilya sa sinapit ng biktima. Ayon sa pulisya, hindi na nakapagpreno ang driver ng bus habang papaliko sa kanto ang biktima. Paliwanag ng driver ng bus sa pulisya, nasa tamang linya siya ng kalsada pero sinubukan pa rin niyang iwasan ng rider. Bukas naman daw sa pakikipag-areglo ang pamilya ng biktima basta sagutin ng bus driver ang gastusin sa burol at libing. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang kapitbahay sa Mapandan, Pangasinan dahil daw sa selos. Makikita sa CCTV camera ang pagdaan ng lalaking ito sa bahagi ng Barangay Golden, Mapandan, Pangasinan, nang biglang pagsasaksakin ng isa pang lalaki. Nang matumbang biktima, itinuloy ang pananaksak. Nasawi ang biktima na si Raul Velasco na nagtamo ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sumuko naman sa Mapandan PNP ang 47 years old na suspect na si Alfredo Cervantes. Dito na pag-alaman na selos ang motibo sa krimen. 3 beses na raw silang nagharap sa barangay matapos siyang ireklamo ng biktima dahil sa bintang nito na may relasyon sila ng kanyang kinakasama. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang kaanak ni Velasco habang nahaharap sa kaukulang kaso ang suspect na tumanggi ring magsalita. Iba't ibang lokal na pamahalaan sa Region 1 dumalo sa ARTA Summit sa Lawag City, Ilocos Norte. Tunghayan sa report ni Gab de Luna. Isinagawa ang Ease of Doing Business Summit ng Anti-Red Tape Authority kasamang Department of Interior and Local Government at Department of Information Communications Technology sa Lawag City, Ilocos Norte, kung saan pinag-usapan ang mga kinakaharap na problema at mga solusyon sa pagpapabilis ng proseso ng mga government documents. Nabanggit din ang pagbawas ng requirements sa mga government document tulad ng business permit. Ma-improve yung ating bureaucratic efficiency, tanggalin po yung mga unnecessary requirements. Tinalakay rin ang mahigpit na pagsunod sa no-noon break policy, pagbabawal ng mga fixer at pagsita sa mga masusungit na government employees. Sa ngayon, wala pang LGU sa Ilocos Norte na fully operational sa digitalization. Nakatakda namang magsagawa ang ARTA ng Joint Compliance Audit kasama ang DILG at DICT. Nang tanungin kung paano susolusyonan ang problema sa mahinang internet sa ibang LGU, nauna nang ginanap ang naturang summit sa Cagayan de Oro at Cebu. Aktibo rin ang complaint center ng ARTA para sa hinaing ng taong bayan. Tumawag lang sa hotline 12782 o kaya mag-email complaints@arta.gov.ph. Pwede rin tumawag doon sa 8888 kasi meron tayong agreement with the Citizens Complaint Center. Gab de Luna, para sa Mornings with GMA Regional TV. Scarecrow o Bambanti sa Ilocano, binihisan at ibinida sa Kawayan Festival 2023. Silipin sa ulat na Ivy Hernando. Ang panakot sa bukid, dinala sa bayan at nagbigay aliw sa pista ng Kawayan Ilocos Sur. Ang ganap, Best Dressed Giant Bambanti o Scarecrow. May ala cheerleader, lolo na Scarecrow. Ang isang to suot ay Filipiniana. Di rin nagpahuli ang isang to na mistulang dalaga at nakawig pa. Nagpagandahan din sa mga float. Dahil Agri-Fishery Sector Day, napalibutan ang mga bambanti ng mga produkto tulad ng mga gulay, palay, bagong huling isda gaya ng kilalang produkto ng bayan ang ipon. Mayroon ding alimango. Ang bambanti ay matagal nang ginagamit sa bukid bilang panakot sa mga ibon na kumakain ng mga pananim. Wala pa siguro yan sa mga ninuno natin kasi nung bata ako, nandyan na yan. Pwede yung tip noon, pwede yung mga lata, ganun ba? Ayon sa agriculturist, ito ang kauna-unahang kompetisyon ng bambanti sa lalawigan. Mahalaga raw na mabigyan ng puwang sa mga pista ang sektor ng agrikultura. Para mabigyan din sila ng importansya. Mapil nila na sila ay kinikilala ng lipunan po. Kung mga farmers nila yung mga talagang real hero sa panahon ngayon kasi kung napabayaan mo yan, babalik din sa'yo yung masamang resulta. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Muling binuhat ni Clint Escamis ang Mapua Cardinals sa kanyang 21 big points para talunin ang San Beda Red Lions. Pero pamatay ang last-minute 3-pointer ni Paulo Hernandez para magwagi ang Cardinals ng 2 puntos, 71-69.
Abangan mamaya, Letra Knights versus Arellano Chiefs at JRU Heavy Bombers laban sa EAC Generals. 1:30 p.m. live sa GTV. 70 feet Christmas tree, sentro ng Christmas decoration sa plaza ng Calamba City. Dunghayan sa report. Hilig sa mga sparkling outdoor Christmas installation ang Jose Rizal Plaza sa Calamba City sa Laguna sa pagbubukas ng kanilang Christmas display. May giant lanterns, tunnel of lights at Fiesta Carnival na pwedeng pasyalan ng mga bata at matatanda kung hanap ang chill at thrill rides. Aside from that, marami po ditong mga souvenir items at may mga maliliit din po na tiyangge sa loob. So, ma-enjoy po yan. Pinakaagaw pansin ang centerpiece na Christmas tree na may taas na 70 talampakan. Ayon sa LGU, reusable ang mga ginamit na materyales sa pagbuo ng kanilang Christmas tree. Kumikinang din ang mismong City Hall na binihisan ng makukulay na LED lights. Yung blessings na natatanggap ng mga Kalambeño, hindi lang po yung material blessings, also yung spiritual, good health, and yung talagang in the context of a family. At kahit ang lumang plaza ng Calamba may sariling gayak. Hindi problema ang gutom sa pamamasyal dahil kabi-kabila ang food stall sa plaza. Gabi-gabing masusulit ang Christmas display hanggang sa Enero. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. World Children's Month celebration tatalakayin sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mahigit 3 piso kada litro na tapyas sa presyo ng diesel ipatutupad ngayong araw ng mga kumpanya ng langis. May live report si Russell Simorio. Russell, good mornings. CJ, good morning at good morning sa ating mga kapuso. Napakaganda ng gising ngayon ng mga motorista dahil epektibo na ang big-time oil price rollback na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Kaya kaninang umaga sa pag-iikot natin sa ilang gasoline station dito sa Dagupan City, sinamantala na ng mga motorista ang magpakarga ng gasolina bago pa man sila pumasok sa kanilang trabaho at opisina o bago pumasok sa paaralan ay talagang nagpakarga na sila ng gasolina. Ilan nga ba ang bawas presyo na ipinatupad ng mga kumpanyang langis ngayong araw? Silipin natin ang datos mula sa Department of Energy na sa 3 piso ang bawas sa kada litro ng diesel at aabot naman sa 2 pesos and 30 centavos ang bawas presyo sa kerosene habang umaabot sa 70 centavos ang bawas sa presyo sa kada litro naman ng gasolina. Bagamat maliit na bagay doon sa gasolina, malaking tulong na raw yan para madagdagan ang kanilang kita. Ayon sa Autopro Pangasinan, isa sa pinakamalaking transport group dito sa Pangasinan, ang regular kasi na consumption ng mga jeepney na gumagamit ng diesel ay umaabot sa 15 liters hanggang 20 liters a day sa kanilang buong maghapon na pamamasada. Kaya kung 3 piso ito nga bawas presyo sa diesel, aabot sa 45 pesos hanggang 60 pesos ang matitipid nila sa isang araw. Kaya malaking bagay na riyan pambili ng bigas. At syempre, asahan pa raw dyan yung tuloy-tuloy na rollback sa mga susunod na linggo kung hindi magbabago ang presyohan ng langis sa pandaigdigang merkado. Naman ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Ngayong Nobyembre, pinagdiriwang natin ang World Children's Month. 1959 nang kilalanin ng United Nations General Assembly ang Declaration of the Rights of the Child. At para pag-usapan ang mahalagang bagay kaugnay niyan, sasamahan tayo ni Dr. Marvin Calianta. Good morning, Dr. Marvin, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Gandang umaga po. Okay. Doc Marvin, unang-una, usapang pangkalusugan. Ano po ba ang tinututukan natin na usaping pangkalusugan sa mga bata? Kung pag-uusapan natin ang issues tungkol sa kabataan as a whole, it's not only health, kundi kasama dyan yung rights and protection of children. So again, protection against violence, tapos
protection against infections, which is vaccinations and related sa health. At ang pinaka-importante is yung access to education. Okay. For every child, every right. Ano Yes. ang kabuluhan ng temang ito? Yun nga, going back. Kasi karamihan, ang tingin natin sa mga bata, wala pang knowledge yan. Yes. Pero despite the absence of knowledge, they already have rights that are inherent in them. Right to access to health, tapos right sa tamang pag-aaruga. Those are rights na naka-embed sa ating constitution as well as sa WHO. Right against abuse, so protection. Okay. More on protection kasi ang mga bata, sinasabi nga natin, wala pa sa legal age. Kailangan pa ng guidance. Unlike tayo na nasa proper age na kaya na nating i-execute yung rights natin. Okay. Dr. Marvin, climate change, paano nga ba ito nakaka-apekto naman sa kalusugan ng mga bata? Yes, actually, itong climate change, pabago-bago ang panahon. For how many days ang init-init, tapos biglang uulan na naman. So it is, nagbago na, no? Parang wala nang delineation ng summer, rainy season, at saka cold months. So, with these rapid changes, nagiging active ang mga virus. They like the lability of the weather. So, nagiging prone din ang ating mga kabataan sa mga upper respiratory diseases, vector-borne diseases, and even yung mga respiratory diseases. Okay, Doc, yung pagpapalakas ng resistensya, medyo iibahin na rin ba yung estratehiya ngayon? Especially sa mga children of our new generation. Ay, definitely. Studies have shown na ang ating mga kabataan ngayon are exposed to several chemicals. Tapos yung mga maling information. So, isa-isahin natin. Kami kasi nung bata kami, I don't know, ikaw bata ka pa so hindi mo na inabutan ito. Hindi ba halata, Doc? Hindi halata. Lagi kaming nasa araw. We play outside until tawagin kaming kumain. Now, children are sedentary. Nasa loob lang ng kwarto, naglalaro ng computer, nagpe-Facebook, nag-Instagram. So, they really, number one is for them to be physically active. Correct. Number two, kumain ng tama. Napapansin ko as a pediatrician myself, hirap na hirap ang mga magulang daw kasi hindi nila mapakain ng gulay. Hindi sila kumakain ng tama at saka puro nutrient dense yung mga juice na wala namang lamang, actually mga artificial sweeteners lang. So dapat proper nutrition. Of course, ang isa sa mga pinaka-importante is vaccination against vaccine-preventable diseases. Vaccination, Dr. Marvin, gaano ka-importante ito, lalong-lalo na sa mga bata? Yes, ikukumpara natin yung death rate, yung gaano karami yung mga namamatay nung nakaraang siglo hanggang ngayon. Talagang nakat na by more than half, because of the availability of vaccines. Kasi marami sa mga bata are prone to infections. That's why, kung mapapansin nyo, mga magulang, nagbabakuna tayo, mas marami habang baby pa sila. Kasi they really need the protection kasi kulang pa yung immune system nila. But as we go forward, as we age, medyo pakonti na. Same thing, pagdating naman, pag tumanda na, we again need those vaccinations. Yes. Pero Doc Marvin, ano po ba yung isa po sa mga sakit na hanggang ngayon ay dapat ipagpatuloy yung vaccination o tinututukan natin itong pagbabakuna? Marami pa rin yung bakuna sa TB kasi we're having resurgence of resistant TB, yung sa diphtheria, tetanus, polio. Actually, ang dami talaga. Even yung human papilloma virus, yung one of the most common causes of cervical cancer, preventable yan. And of course, hepatitis B. Okay po. Lastly, Dr. Marvin, ano pong payo natin, especially sa mga magulang? Kasi sila naman talaga yung nag-guide sa mga bata. Actually, kung may message man ako, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kasi sasabihin ng magulang, Dok, kasi ayokong pagdaanan niya yung pinagdaanan kong hirap before. That's wrong. Kasi dapat kaya ka nga naging successful dahil pinagdaanan mo yung hirap na yon. So let them pagdaanan din nila yon. Of course, with our guidance and pag-aaruga,
and imparting of knowledge. Malaking tulong yan. And we should watch out for our kids kasi iba na ang panahon ngayon. With all the access to social media and everything, ang daming mga kasamaan na readily accessible through the internet na dapat bantayan natin. Marami pa tayong dapat na pag-usapan pero limited ang ating time. Thank you so much, Dr. Marvin, and ingat kayo palagi. Pleasure, always. Sabay-sabay na nanumpa ang mahigit 600 mga opisyal ng barangay sa ginanap na off-taking ceremony sa Lawag City, Ilocos Norte na pinangunahan ng LGU at COMELEC. Gen Z friendly naman ang isinagawang SK mandatory training sa syudad. Nasa 95% kasi ng mga nanalong SK official ay mga first-timer sa pagiging SK chairman. Sa ngayon, 80 mula sa 640 SK officials ang natapos na sa mandatory SK training. For your effort na nagpalit na safe General School Apat Ilawag City because of your cooperation na sinulog yung aming rules and regulations in the COMELEC. So congratulations ako. On a final note, please, hand kayo ako mamakasyon ng anti-alcohol isose. Mga sanggol na pilitang alisin sa incubators ng ospital dahil sa power outage sa Gaza. At mahigit 3,000 katao sa fishing village sa Iceland, inilikas dahil sa banta ng volcanic eruption. Tunghayan sa Globalita. Dahil pa rin sa nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Hamas at Israel, naputol na rin ang supply ng kuryente sa mga establisimento sa Gaza. Gaya sa Al-Shifa Hospital, napilitang ialis sa incubators ang mga bagong silang na sanggol dahil sa power outage. Walang magawa ang mga doktor kung di ilipat sila sa isang kwarto na may sapat na bentilasyon. Kaugnay naman ito, nag-alok daw ang Israeli military ng tulong para mailikas ang mga sanggol sa ospital. Isang nagbabadyang peligro naman ang pinaghahandaan sa Iceland matapos magbabala ang Icelandic Meteorological Office sa napipintong pagsabog ng bulkan sa Reykjanes region. Ito'y dahil sa na-monitor na malaking volume ng magma at sunod-sunod na pagyanig. Ipinag-utos na rin ng Iceland's Civil Protection Agency ang paglikas ng mahigit 3,000 residente sa fishing village sa lugar. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Carla Abellana at Beauty Gonzales mapapasabak din sa stunts sa Stolen Life. Tunghayan sa report. Hindi lamang drama kundi pati na rin catfights at stunts ang aabangan sa mga eksena ni Carla Abellana at Beauty Gonzales sa Stolen Life. Sa ginanap na media conference ng Stolen Life, ayon kay Carla, maraming kaabang-abang na eksena dahil sa mga pag-aaway ni Lucy at Farah. Kwento naman ni Beauty ay nag-enjoy siya sa paggawa ng stunts. Abangan sina Carla Abellana at Beauty Gonzales bilang Lucy at Farah kasama si Gabby Concepcion sa Stolen Life, 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Ngayong papalapit ang Pasko, handog ni Asia's Limitless star Julian San Jose ang bagong single under Universal Records, titled Something. Ayon sa The Voice Generation coach, siya mismo ang nagsulat ng kanta para sa mga nag-aabang sa kanya. Pwede na raw itong ma-download sa iba't ibang streaming at digital platform. Abangan naman si Julian at ang Queendom Live Concert sa December 2 sa Newport Performing Arts Theater. Tickets are available sa www.gmanetwork.com/synergy at sa Ticket World. Claire Lacanilaw para sa Mornings with Jimmy Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Think positive because there's power in the tongue. Don't listen to the nonsense because your best is yet to come. By Master Caleb Stewart, youngest motivational speaker at the age of 7. World Children's Month Celebration, partner. Napaka-importante na bigyan ng pansin yung mga karapatan ng mga bata, especially yung mga magulang. Sabi nga natin, paulit-ulit sila yung nag-guide at dapat sila yung nagtuturo at nag-execute ng karapatan ng mga bata. Gusto ko yung sinabi ni Doc Marvin doon sa pinagdaanan ng naming mga bata noon na talagang bilad sa araw. Na papasok ka na lang sa bahay pagkakain na, pag tinawag ka na ni nanay. Hindi tulad ng mga bata ngayon,
Na parang hindi man lang sila naaarawan na ngayon. Oo nga. Dahil sa pagkalulong sa gadget. Oo. Sana ibalik partner yung mga laro sa kalye, laro sa may palayan, di ba? Patintero, lahat-lahat. Mga kapuso, 41 days na lang. Pasko na. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.